Matumal pa rin ang partisipasyon ng mga lokal na pamahalaan sa pagbili ng mga lumang supply na bigas mula sa National Food Authority. Lalo raw itong magpapahirap sa ahensya na mapunan ang kinakailangang buffer stock ng bansa ayon sa isang grupo ng magsasaka. Si Sheena Torno magbabalita. Hinihimok ngayon ng National Food Authority o NFA ang mga magsasaka na maglaan ng kaunting oras at pagsisikap sa pagpapatuyo ng kanilang mga aning palay. Sinabi ni NFA Administrator Larry Lacson na mainam na samantalhin ng mga magsasaka ang pagpapatuyo ngayong mainit ang panahon. Bagamat maaring tumagal ng ilang araw ang pagpapatuyo ng palay at makakagastos pa ang magsasaka ng 1 piso kada kilo, ay maganda umano ang magiging benepisyo. Ibinahagi ni Lacson na kasalukuyang bumibili ang mga rice miller ng 20 piso hanggang 22 piso kada kilo para sa malinis at tuyong palay, habang mas mababa naman sa 5 piso ang bilihan ng sariwa at basang palay. Ang pahayag raw ng NFA ay katawa-tawa, sabi ng dating kalihim ng Department of Agriculture o DA na ngayon chairman ng Federation of Free Farmers o FFF. Patunay lang daw kasi ito na bigo ang ahensya na bumili ng palay sa mga magsasaka dahil sa punong-puno pa ang mga bodega. Tila naging kasalanan pa raw ng mga magsasaka kung bakit kakaunti lang ang namimiling traders na trabaho raw ng NFA na mamili ng palay sa mga lokal na magsasaka. Imbis na harapin ng NFA yung problema na hindi sila na bumibili ng sapat na bulto ng palay sa ating partner, parang pinapasa pa sa partner yung parang sisi. Na, magpatuyo ka ng inyong palay, hindi nila sinabi kung saan patutuyuin yun. Malamang sa mga karsada. Parang ang pasanin ngayon ay ipinapasa sa farmers yung kakulangan po ng NFA sa bumimili ng palay na tuyo. Umapela nga raw ang NFA sa mga lokal na pamahalaan na bilhin na ang mga lumang supply na bigas na nasa bodega para makapamili sila ng palay sa mga magsasaka. Pero bago pa man ideklara ang food security emergency ay halos nasa 70 na mga LGU ang nagpahayag ng interes sa pamimili, ngunit sa aktwal ay kakaunti pa lamang. Patunay daw ito, sabi ng grupong Federation of Free Farmers, na matumal ang partisipasyon ng mga LGU at makaposibleng kulangin pa ang buffer stock requirement ng NFA. Pagka ganyan po ang kwan, napakalimitado po yung release ng NFA stocks because matumal nga yung participation ng LGUs. As I said, konti lang po mabibili na palay ng NFA sa ating mga magsasaka. Ngayon at nasa anihan po tayo. Very little po ang may dadagdag po ng NFA sa kanyang buffer stock. So, hindi po siguro maaabot yung bagong buffer stock requirement nila na 15 days. So kukulangin ang buffer stock ng NFA. Pero paliwanag naman ng Department of Agriculture, mabagal talaga ang proseso na ginagawa ng mga LGU para makapamili ng bigas sa NFA. Any transaction na dapat gawin ni Mayor, ni Governor, kailangan dumaan at maaprubahan ng Sangguniang Pambayan, Sangguniang Panlalawigan. And of course, this procedure takes time. Samantala, may karagdagang pondo na 10 bilyong piso daw ang NFA at higit 1 bilyong piso ang gagamitin dyan para sa rehabilitasyon ng mga bodega. Mula sa nasabing pondo, higit 8 bilyong piso naman ang ilalaan para sa paggawa ng mga bago pang bodega, dryers at rice mills. Pero umaasa raw ang DA na maamyendahan ang Rice Tarification Law para maibalik sa NFA ang mandato na makatugon sa panahon na mataas ang presyo ng bigas at makapagbenta ng direkta sa merkado. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.